Magandang araw mga ka-noodles! Bago natin umpisahan ang ating video ay iniimbitahan ko kayo na i-click ang aking subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga video. Pilipinas, naglalatag ng plano para sa pagbili ng submarine. Sa pagtutok na palakasin ang depensa nito, inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ikatlong yugto ng modernisasyon ng militar ng Pilipinas. Ang pangunahing bahagi ng plano ay ang pagbili ng unang submarine ng bansa upang mapanatili ang kanyang soberanya sa laban ng South China Sea. Sa pahayag ni Navy spokesperson para sa West Philippine Sea na si Roy Trinidad, ibinahagi nitong Huwebes na ang ikatlong yugto ng modernisasyon ay nagtatampok ng isang paglipat sa estratehikang depensa mula sa internal patungo sa panlabas na aspeto. Hindi man tayo isang malaking Navy, pero magkakaroon tayo ng Navy na mag-aalaga ng ating mga karapatan sa teritoryo at soberanya, pahayag ni Trinidad. Ang planong ito, na inaasahang magkakahalaga ng 2 trilyong piso, ay isasagawa sa loob ng ilang taon ayon sa mga ulat ni Trinidad. Ang anunsyo ay nagaganap sa gitna ng lumalaking tensyon sa relasyon ng Pilipinas at China hinggil sa mga alitang teritorial sa South China Sea. Tinatawag ng Pilipinas ang bahagi ng South China Sea na sakop ng kanilang exclusive economic zone bilang West Philippine Sea. Hindi kaagad masabi ni Trinidad kung ilang submarine ang plano ng Pilipinas na bilhin, ngunit sinabi niyang tiyak, higit sa isa. Nagpakita rin ng interes ang mga bansang France, Spain, Korea, at Italy na maging supplier ng submarine para sa Pilipinas. Ang pangalawang yugto ng plano ng modernisasyon ng militar ay nakatuon sa lupain, ngunit batay sa pahayag ni Trinidad, layunin ng ikatlong yugto na palakasin ang kakayahan ng militar sa West Philippine Sea. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro, ang mga pag-aari sa ilalim ng ikatlong yugto ay nakatuon sa iba't ibang kakayahan, kabilang ang domain awareness, intelligence, at kakayahang magtaguyod sa maritime at aerial na espasyo. Habang nagtutulungan sa pangangasiwa ng South China Sea, ang Pilipinas at China ay nagtutuluyang nagpapalitan ng mga matalim na akusasyon sa nakalipas na mga buwan. Isa sa mga pangunahing issue ay ang pagrami ng barko ng China sa isang sasakyang pandigma ng Pilipinas noong Disyembre. Nakapagtataka ang pag-angkin ng China sa karamihan ng South China Sea, isang hakbang na kinokontesta ng Pilipinas, Brunei, Malaysia, Taiwan, Vietnam, at Indonesia. Noong 2016 na, ibinasura ng isang pandaigdigang tribunal ang pag-angkin ng China sa isang kaso na isinampa ng Pilipinas, isang desisyong tinututulan ng Beijing. Maraming salamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang aking video, pakiclick ang like and share button at kung hindi ka pa nakasubscribe, ay i-click mo na rin ang subscribe button at ang ating notification bell para lagi kang updated sa aking mga upload.